imagine this. Pumunta ka ng swimming pool para mag-relax, mag-picture, at syempre mag-swimming. Pero biglang naisip mo, teka wait, safe ba ako dito? Kaya naman, sa video na to, pag-uusapan natin ang swimming pool safety and survival. I-explain namin ang types of pool, personal safety items, pool rules, hygiene, survival skills, at ang basic first aid. So bago tayo tumalon sa swimming pool na para bang nasa slow motion movie, let's learn first how to swim smart and stay safe. So first, pag-uusapan natin ang different types of swimming pool. Una na dyan ang residential pool. Ito yung mga pool na makikita natin sa mga private houses. Usually pang family bonding, relaxation, at pang Instagram pictures. Ang second type naman ay ang public pool. So ito naman yung mga type ng pool na makikita natin sa resorts, schools, or community areas kung saan maraming mga nagsaswimming. So kahit saan ka mag-swimming sa bahay, sa resort, or kahit Olympic level ka pa na feeling mo athlete ka, importante pa rin ang safety. Next naman, pag-usapan natin ng personal safety items na dapat dala mo kapag mag-swimming. First, goggles. Kasi kung wala nito, parang naglalakad ka sa ilalim ng tubig na hindi mo makita ang dinadaanan mo. Second, swim cap. Nakakatulong ito para hindi sagabal ang buhok mo habang lumalangoy. Third, life vest or floating device. Lalo na kung beginner ka pa lang sa swimming. And syempre, proper swimwear. Kasi aminin natin, hindi talaga design ang jeans para sa swimming survival. Now, let's talk about pool rules and regulations. Rule number 1. Huwag tumakbo sa paligid ng pool. Madulas ang sahig at baka ang ending mo ay slideshow, pero hindi sa tubig kundi sa floor. Rule number 2. No diving sa shallow area. Delikado ito at pwedeng mag-cause ng serious injury. Rule number 3. Makinig sa instructor or lifeguard. Nandyan sila para siguraduhin safe ang lahat. And lastly, iwasan ang tulakan or rough play sa tubig. Remember na ang swimming pool ay para sa swimming, hindi para sa WWE match. Hindi lang safety ang importante, pati na rin ang hygiene and protection. Bago lumusong sa pool, make sure na maligo muna to remove oil, sweat, and dirt sa katawan. Also, magsuot din ng clean swimwear para mapanatili ang cleanliness ng pool. Kapag outdoor pool naman, mag-apply ng sunscreen para protektado ang skin sa araw. And after mag-swimming, magpunas gamit ang towel at magpalit ng clothes. Kasi kung hindi, baka buong araw kang mukhang bagong ahon na basang sisiw. Next is basic survival skills sa tubig. First is floating on your back. Nakatutulong ito para manatili sa surface ng tubig habang nagpapahinga. Second is treading water. Ito yung paggalaw ng arms at legs para manatili kang nakalutang sa isang spot. At ang pinaka-importante, stay calm and control your breathing. Kapag nagpanik ka sa tubig, mas mahihirapan kang mag-control ng katawan mo. So remember, relax, breathe, and stay calm. In emergency situation, it is important na may basic knowledge tayo pagdating sa mga first aid. Isa sa mga important procedure ay ang CPR or Cardiopulmonary Resuscitation na kung saan ginagawa ito para matulungan maibalik ang breathing ng isang taong hindi humihinga. Another method is mouth-to-mouth resuscitation na kung saan nagbibigay ng rescue breath
para magkaroon ng oxygen ang isang tao. Pero tandaan, ang mga procedure na ito ay ginagawa lamang ng mga taong may proper training. In emergency situation, ang pinaka-importanteng gawin ay humingi agad ng tulong at tumawag ng medical assistance. So ayan, madami tayong natutunan ngayon. Natutunan natin ang types of pool, safety items, rules, hygiene, survival skills, at first aid. Ang swimming ay isang maganda at nakakatuwang activity, pero dapat laging safety first. So next time na pupunta ka sa pool, tandaan mo lang, swim smart, stay safe, at huwag kakalimutan ng goggles. Thank you for watching!